Good morning, Kuya. Good morning po sa inyo lahat. Let's go. Ano, good morning na. Diba? Good morning na. Ano na, sino ba tao dyan sa bahay? Ikay, si Katika po. Mamaya susunod si Attorney G dyan. Andyan na si Attorney G. Saan pa si Angela? Parang alam ko kung nasan ko yan. Pero i-check na natin. Kanya natin pakinggan kung nasaan ba ngayon si Angel. Saan ka ba? Angel? Hi, Angel. Angel! Naglakwatsa ka na naman, Ano? Patawa-tawa ka dyan! Hi, Kuya! Hi, Kuya! Good morning! Welcome back! Nakakainis naman kung kailan nandito ako sa labas dumating ka. Paano ko kukunin yung pasalubong? Huwag ka mag-alala, wala kang pasalubong. Bawal na pasalubong. Hindi ako nagsasawa, lagi ako nato-turn down. Wala kang pasalubong. Tanggap ko naman yun eh. Buti. Sige. Saan ka? Tinatanong ako kung nasaan ka pasalubong sinasabi mo. Kuya, nandito ako ngayon sa Saverville, Quezon City. Mamaya ako kwento ko sa inyo kung saan ako exactly. Pero of course, like lagi po natin ginagawa, unahin po muna natin ang pagdarasal at pagpupulot ng aral mula po sa salita ng Diyos. At meron po tayong katanungan, Kuya, no? Basahin ko muna. Bilang isang mananampalataya, ako po'y lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Kaya lang po minsan kapag may nangyayaring mga circumstances sa aking buhay, ako po'y nako-confuse. Hindi po ako kalmado. Gusto kong maging kalmado. Hindi iyong ako'y natataranta. Ano po ba ang dapat kong gawin bilang isang Kristiyano? And of course, malalaman po natin ang kasagutan na yan sa pamamagitan po ng banal na kasulatan, of course, ni Brother Eli Soriano dito po sa ating Biblically Speaking. Kung meron po tayong tunay na Kristo, yung kapayapaan, kahit ano po ang dumating, hindi kayo magiging anxious or hindi kayo magiging hindi kayo mapakali, hindi kayo kalmado. Hindi po ganon ang nararamdaman ng may tunay na Kristo. Let us read Romans chapter 5 verses 1 up to 5. Yaman nga ng mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din naman niya ay nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo. At nangagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. Pakita mo yan, kapatid, Ang sabi ni San Pablo sa mga tunay na Kristiyano, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng pagpasok sa biyayang ito, dun sa kapayapaan. Nagkaroon tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya, na diyan naman nagsisilagi tayo. At nagagalak tayo dahil sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang gayon, kundi naman kahit nasa kapighatian, nagagalak pa rin tayo. Pagka merong kapuntunay na Kristo, kahit na usigin ka, mapighati ka, kung ano man ang dumating sa buhay mo, hindi ka parang natataranta o hindi ka kalmado. Kasi nasa iyo nga yung kapayapaan, yung Kristo. Kasi yung Kristo po, kapayapaan yun eh. Pag meron kang Kristo sa buhay, pag dumadating ang tribulation, nagagala ka pa eh. Bakit ang tanong nyo bakit kayo hindi kalmado? Ba't kayo, kasi wala po kayong natatanggap na tunay na diwa ng kapayapaan na galing kay Kristo. Basahin po natin ang 14:27 ng Juan. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Tingnan nyo, pag may kapayapaan ka, hindi ka magugulumihanan, hindi ka rin matatakot. Alin yung kapayapaan? Yung kapayapaan ko, binibigay ko sa inyo, sabi ni Kristo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Kaya ang sagot ko po sa iyo, kapatid, ay kung gusto mong makakita ng tunay na kapayapaan, you have to learn first the true Christ of the Bible.
Meron kasing tunay na Kristo at merong bulaang Kristo, lalo na sa ating panahon. Ayan, ano yun naman pala, sabi nga ni Brother Eli Soriano in simple words, when you take time to listen to God's voice, talaga naman na we're able to, He will enable us to handle life without stress. So, huwag tayong magpapatalanta, diba? So, tingnan po natin, alamin natin, at napakinggan po natin ang salita ng Diyos at let's put all things in God's hands. So, huwag tayong mag-worry. So, yan po ang ating biblically speaking mula po kay Brother Eli Soriano. Angel, basta meron kang Kristo sa iyong sarili, ay ikaw ay may kapayapaan. Yun ang sinasabi ni Brother Eli Soriano. Angel, by the way, ano yung meron dyan sa The Yard? Ano ba yung The Yard na yan? The Yard. Yes, yun na nga. Kukwentuhan ko na kayo dahil nga, good morning muna, di ba Good mga morning. kasambahay? And of course sa atin, dyan sa inyo, dyan sa bahay ni Kuya. At yun na nga, it's Friday today at tamang-tama at andito po ako ngayon para ipakita sa inyo kung saan ako at perfect na pwede ninyong puntahan this coming weekend. At since it's Friday nga tulad ng aking nabanggit. At nandito nga po ako sa The Yard in Saverville, Quezon City. Ito po ay isang food park. Kaya alam naman po natin talaga na nauuso na itong mga food park dito sa Metro Manila. At syempre, hindi naman po magpapahuli ang Quezon City pagdating sa pagsunod sa mga uso. At dito na nga tayo sa isa sa mga sikat at dinarayong food park dito sa Quezon City, ang The Yard, like what I've said. Ano bang meron dito? Kakaiba nga po ngayon ng sinasabi nga nila itong The Yard kasi isa nga ito daw sa mga multi-level food park here in Quezon City. At instead of, mamaya samahan niyo po akong libutin ito, pero bigyan ko lang kayo ng overview. Sinasabi nga nila na, at nakikita ko rin dito, medyo nakapaglibot na ako ng konti. At instead of food stalls yung makikita nyo, yung mga ordinary food stalls na nakikita nyo sa ibang food park, dito po sa The Yard ay mga container vans po yung ginawa nilang food stalls. So, di ba kakaiba? Talagang parang may konting art or creativity na nangyayari dito sa The Yard. At sinasabi nga nila dito, itong The Yard, it features different food from all over the world. Meron kang Asian, of course, hindi mawawala yung Filipino food natin. Meron kang from Japan, diba? Tapos meron kang from European. At meron ka din, of course, yung American. So mamaya, samahan niyo po akong libutin at tikman ang mga best tasting food dito sa The Yard. And I'm sure, kung mahilig kayong mag-food trip, katulad ko, talagang magkakasundo tayo dyan. At mamaya, panoorin niyo po ako at i-share ko nga sa inyo yung mga masasarap na pagkain dito sa food park. So, for the meantime, sit back, relax, and watch my food trip here in The Yard. Ayun, The Yard pala yun. The Yard. Mukhang, Angel, mukhang wala pa naman tao dyan. Mukhang ikaw ang nanggigising sa mga naandyan. Buena mano siya. Nagising ko na ako benamano, pero syempre, nagsa-start na sila magluto for me. I'm so important. Yeah, pero sabihin mo sa'yo mamaya, anong oras ba yung bukas niyan? Tapos, anong oras naman sila nagsasara sa gabi o madaling araw para pagka yung mga kababayan natin na gustong pumunta dyan? Oo, mamaya makakausap natin yung in charge dito sa food yard. Pero yun nga, 4 p.m. yung start ng kanilang pagbubukas dito. Dito na mga bandang 4, nagdadagsaan na ang mga tao para kumain nga dito sa mga, I think, mukhang masasarap na pagkain dito sa food park. Ayan. Maraming salamat, Angel. Ingat, ingat. At syempre, alamin muna natin ano ba ang ating quick meal. Hi, Talia! Hi, Kika! May choreography pa ng dalawa. Masaya kami ngayon! Dahil Friday na. Oo, minsan na lang kita makita. Pero masaya ako kasi yung gagawin natin ngayon. Favorite mo to, di ba? Oo, bukod sa favorite ko, kilala siyang comfort food. Alam mo ba, Monica, yung cream of mushroom? Ay, of course. Lagi natin kinakain yan na parang appetizer bago kumain na main course. Magsusup ka muna. Usually sa mga steakhouse ito inaano. Yes, sarap yan. Or kapag if you're feeling under the weather. Yes. Oo, yan yung pinapagawa ko. Kaya ito yung ating mga ingredients, Talia. Ano ba yung mga kailangan dito? Ayan, of course, meron tayong chicken stock, meron tayong cream, milk, salt and pepper, meron tayong nutmeg, parsley, garlic and onion, mushroom, at ang ating flour.
Yan yung ating At saka yung kailangan. butter natin, huwag natin Oo, kakalimutan. para dagdagang flavor. Kaya ito yung mga ingredients sa ating mga kasangbahay. At ngayon, ito na Talia, gawin na natin ang ating cream Of mushroom soup. Okay, ito number 1, mga kasangbahay. Imet ang ating butter at ilagay ang ating garlic at onion. At Talia, what's next? Ayan, ilagay na natin na Kika yung ating mushroom at yung pampalasa nating salt and pepper and of course ang ating Nutmeg. Tapos ilalagay din natin dyan ang ating 300 ml of chicken stock at milk. Ayan. Tapos ilagay na rin ang ating heavy cream para maging creamy, syempre. Tapos idadagdag na rin ang ating flour para meron na texture. Tapos yung parsley at ayan na, Talia. ang ating cream of mushroom soup. Kailangan talaga ganun yung pagkabigas kasi smooth eh. Oo, kaya ito tikman natin. Pagka ganyan, pagka medyo social na pag-pronounce Social, dapat. oo. Oo, kailangan makibagay. Attorney G, would you like to do the honor? Naku, mamaya na ako. Oh, sige, Ikaw ako na muna. lang. Mamaya na. si... Ayan, si Talia. Go ahead, sige. Yan. Parang ikaw. Dito muna. Gusto ko yung Iba talaga maraming pagka parang mushroom. mamahalin, no? Parang sosyalin yung Oo, ganyan. parang tipong kakainin nito ng mga ating Miss Universe candidates. Kita mo naman. Kagabi, Ang sarap! pre-pageant kagabi ng Miss Universe. Yes! Pre-pageant. Ito na yung magde-determine daw ng top 12. Philippines. Diba? Correct. So good luck sa mga candidates Nag-national natin. costume sila, swimwear. Swimwear, evening wear. Ayun. Pero in fairness naman kay Maxine, medyo ang ganda nung Level up siya. Nanood Yung ka ba? yung nakita ko kanyang lang, costume. nakita ko lang sa balita, iba yung ang ganda ng pagkakadala niya ng costume. At the same time, medyo yung confidence niya. Tumaas. iba eh. Di ba? Tsaka sa lakad pa lang, Attorney G, nakita ko sa Facebook talaga Parang naman. winner na winner. Pilipinas na Pilipinas ang nare-represent. Ano niya yan eh, one of her strengths yan, yung Yung walk walking niya. kasi Yeah. model siya, ramp Model, model siya, so correct. talaga medyo sanay siyang Team up rumampa. model siya. Ayan. Ako mga kasambahay, papanoorin po natin yan sa darating na Lunes. But syempre, Oo. kamusta na ang mga presyohan? Oo, syempre mula sa Miss Universe, ngayon naman pumunta tayo sa Miss Palengke. Oo, dahil ngayon mga kasangbahay, alamin natin kung magkano na nga ba ang presyo ng ating mga basic commodities dito sa Burnaby Market para sa ating Palengke Price Watch. Good morning, Kuya, at good morning po sa inyong lahat, mga kasangbahay. Ako po si Kikay at ito pa rin ang Palengke Price Watch. Siyempre, nagbabalik po ako ngayon dito sa Burnaby Market in San Antonio Valley 1 in Parañaque City. At ngayon, ihahatid ko sa inyo kung magkano na nga ba ang presyo ng ating mga basic commodities. At ngayon, nandito po tayo ngayon sa tindahan ni Manong Danny. Hi, Manong Danny. Kaway-kaway. Ito mga kasangbahay, ang ating white sugar po ngayon ay bumabadak sa presyong 15 pesos po yan per 1/4. Pareho lamang po ang presyo ng ating washed sugar at brown sugar sa halagang 14 pesos po yan per 1/4. Bilhin nyo na itong pansit bihon na mabibili nyo sa presyong 31 pesos po yan per pack. Meron dito na paminta at mabibili nyo sa presyong 5 piso po yan per pack. Ang presyo po ngayon ng dahon ng laurel, 5 pesos din po yan per pack. Meron din sila dito ng Atsuetet at yan po ay makukuha nyo sa presyong 5 piso per pack. Bilhin nyo na itong pansit canton sa presyong 110 pesos per kilo. O ayan mga kasangbahay, ngayon alam niyo na po ang presyo ng ating mga basic commodities dito pa rin sa Burnaby Market. Located po yan in San Antonio Valley 1 in Parañaque City. O kaya kung malapit lamang po kayo mga kasangbahay sa lugar na ito, ay highly suggest na pumunta na kayo dahil malay mo, makabuena mano ka pa. Kapag si Kikay at ito pa rin ang Palengke Price Watch dito lang sa Good Morning Kuya. O ayan mga kasangbahay, ngayon alam niyo na po ang presyo ng ating mga basic commodities dito sa Burnaby Market in Sucat, Parañaque City. Kaya alam niyo naman, Monica, ito ha. Ito na, here we go. Yes. Siyempre mga kasangbahay, kung malapit lang kayo sa area na yan, tulad nga ng sabi ko kanina, pumunta na kayo ha, sumugod na kayo dyan dahil malay mo, makabuena mano ka pa. Yes! Yan ang ating Palengke Price Watch for today! Ayan, Kikay, of course, kung meron po kayong mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan o legal concern, mag-text or tumawag lang po sa mga sumusunod na numero, 4426256
or 442-6257. Kung kayong Globe subscriber, 0995-582-3762. Kung kayong Sun subscriber, 0932-947-5386. O mag-send lang po ng message sa aming Facebook account, www.facebook.com/goodmorningkuya. I-type lang po ang inyong name, age, location, at yung kanilang katanungan. At dahil tulad ng lagi natin sinasabi, pa-weekend na naman po, pang-malakasan na naman ang ating mga kainan. Good morning, Kuya! Would like to thank Fatrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Fatrol. And live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Of course, Good Morning Kuya would also like to thank New Moms. Maging bidang nanay sa New Moms Malunggay and OsteoGuard. Tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go Galaw! Wow! At syempre mga kasambahay, ngayon po yung araw ng Biyernes. Biyernes, sigurado na po magkaka-traffic ngayon. At 5:49 na po ng umaga sa mga ginagawang talaorasan ng ating pong palatuntunan. At yung pong Wish 1075, huwag nyo kalilimutan. Yes. Panoorin natin Ay yan. nako, panoorin po ninyo at napakaganda po talaga. Sa amin nga po sa radyo, sa Huntaan, yan po ang pinapatugtog namin. Yung nako. mga exclusive videos. Sina Morissette ba naman eh, Naku. pagkagagaling ng mga Idol awit. ko yan. Oo. At ito kanina nabanggit mo kasi, Attorney G, na kagabi ginanap yung preliminary judging, no? Ng preliminary round na nung Miss Universe. Nakita nga natin siya yung evening gown, nakita natin yung swimsuit, and of course nakita natin kung gaano talaga pinaghirapan ng mga candidates yung kanilang mga katawan, lalo na yung kanilang mga abs. Kasi alam nyo ba, mas mahirap talaga sa babae ang magka-abs. Mas mahirap sa atin mag-form kasi ng muscles. Kaya kung kayo po ay na-inspire at gusto nyong magkaroon din ng kasing gandang mga abs katulad ng mga Miss Universe candidates, ito po, panoorin nyo ang ating Fitness 101. Today is Friday at tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating abs and core workout. And for today, ang gagamitin naman po natin ay ang ating TRX suspension. So this time, papakita po sa inyo ni Sarah how to do an ab workout called roll out. So ito po ang beginner level. So make sure po when you do this exercise, straight lang po ang inyong likod. At the same time, lift your arms without bending the TRX. So kung mapapansin po, dapat diretso lang po ang ating TRX. Yan. Straight po ang ating likod. For our intermediate level, this time naman po nakaluhod si Sarah. It's a kneeling roll out. So once again, ang tinatarget po ng ating exercise ay good for our core muscles. Most especially po sa ating lower back. So kung mapapansin nyo po, ang ating anchor ay malayo on her face. And for our advanced level, yung distance po ng ating anchor ay malapit po sa kanyang face. So ito po mga kasangbahay ay medyo intense. This kind of exercise will give you an intense contraction on your core muscles. For our second exercise, ipapakita naman po ni Sarah ang planking. So planking for beginners is by using your forearms. You may do your planking for about 20 to 30 seconds for our beginner level. Ang next progression po nito, by using our hands. Plank position using our hands. So okay, once again mga kasangbahay, contraction of abs with our core muscles. And you may do this exercise for about 30 seconds to 60 seconds. For our third exercise, ito po yung reverse crunch using a TRX suspension. Kahapon po gumawa tayo ng crunches, lying down, so this time it's a reverse. So once again, i-contract po natin ang core muscles. And you may do this exercise for about 10 to 15 repetitions, at least 3 sets.
nakita nyo po ang isang linggo naming pinakitang exercise about abs and core workout. So sa inyo pong lahat na naghahanap ng fitness center, mag-visit lang po kayo dito sa O Movement Gym. Dito lang po yan sa Provident Village, Marikina. You may call us at telephone number 345-2199 or you may text us at 0932-875-0831. You may also like our Facebook page, O Movement Gym. Meron po kami mga classes like mixed martial arts, taekwondo, boxing, and Zumba. So once again mga kasambahay, ayan po ang pinakita naming exercise. Dito lang po sa Good Morning, Kuya! O, yan yung pinag-usapan natin kahapon. Parang pag akong gumawa nun, dire-diretsyong higa. Tulog. Tutulog ka na, tsuk, ganun agad. Effort ka pa rin ganun. Pero pa siyempre sa mga gusto diyang maging malusog ang pangangatawan, dapat yung pong ginagawang yan, inyo pong gagawin din. Yes. Napakaganda po yan sa inyong katawan, lalo na sa mga kababaihan. Oo. Ikaw na, Attorney Jim, minsan tayo, planking challenge tayo dito. And sitting challenge sila, kaya ako lagi nakaupo na. Tatamayan kita dyan, Attorney G. Ang bihira. At saka siyempre, meron na ba tayong mga consultations dyan? Yes, public service muna tayo, Attorney G. Alright, itong mangungonsulta sa atin, Attorney G, of course, meron ipinadala sa atin via text message si Nicole Mendez ng Amadeo, Cavite. Sapat na po bang gamiting proof ang bayad sa amilyar para mapatituluhan ang lupang tinitirikan ng bahay po namin? Nabili po namin ito noong 1990 pa. Nabayaran na po namin yung kalahati ng presyo ng lupa noong 2002, namatay ang may-ari ng lupa at wala ding anak na nag-claim nito. Ang meron lang po sa amin ay deed of sale pero nawala po dahil sa bagyong Ondoy. Ano pong dapat naming gawin para makakuha po kami ng titulo para dito? Yan, maraming salamat Nicole Mendez ng Amadeo, Cavite. Alam niyo po yung po kasi ng tinatawag na pagbabayad ng amilyar o yung yearly po natin ginagawa yan. Ano po? Hindi po yan kasi ebidensya ng pagmamay-ari. So hindi po nangangahulugan na porket kayo nagbabayad ng amilyar, kayo na may-ari po niyan. Hindi po pwedeng gawing basihan niya ng pagpapalipat ng pangalan ng titulo sa inyo. Ibig sabihin, hindi po pwedeng gawing basihan ng pagpapatitulo po niyang lupang yan. Dapat po, kinakailangan magkaroon po ng bagong deed of sale at dito po, ang pipirma dapat ay kung sino yung mga kaanak na naiwan nung yumao na may-ari po ng lupa. Kung wala po mga anak, maaaring meron po siyang mga magulang o kung wala po mga magulang, maaaring may mga kapatid. Pero kinakailangan po may bagong deed of sale po yan at kinakailangan babayaran po yung tinatawag na capital gains tax bago po yan mapatituluhan sa inyong pangalan. Hindi po yan automatic. Unfortunately nga po sa inyong kalagayan, nawala yung kopya ng deed of sale. Pero kahit po nawala dahil naundoy, may isang paraan po dyan. Ano po yung paraan? Kung matatandaan lang po natin, halimbawa kung saan po yan napanotaryo, pwede po tayo makakuha ng kopya dahil yung pong nagnotaryo ay may kinukuhang kopya lagi nung kanyang ninonotaryuhan. Kahit po yan ay isinumita na po halimbawa sa Regional Trial Court, may kopya at kopya po rin po yan, pwede po tayo makakungay ng certified true copy. Sana po, kung sakali man wala kayong matrace na kaanak nung namatay na may-ari po ng lupa, baka po pwede makakuha tayo ng certified true copy nung deed of sale para mapasimulan nyo na po yung pagpapalipat ng lupang yan sa inyong pangalan. Ano po? So, but ang ating pong pinagbibilin, hindi po pwedeng gawing basihan yung pagbabayad ng tax declaration o amilyar para mailipat sa inyo ang lupang yan. Maraming salamat po. Alright, tuloy-tuloy pa rin ang ating public service. Isunod na natin itong ipinadala sa atin na Attorney Jimmy Jocelyn Pascual ng Pasig City. May karapatan po ba ako na maghabol sa conjugal property ng mama at stepdad ko? 15 years na pong kasal ang mama at stepdad ko nang ma-acquire nila ang isang lupa sa probinsya at nakapangalan po sa kanila pareho ang lupa. 1 year ago ay namatay po ang mama ko.
Binenta po ng stepdad ko ang lupa nilang dalawa pero hindi po niya ako binigyan ng kahit na anong share sa pinagbentahan. May karapatan po ba ako na maghabol sa parte ko? Meron po kayong karapatan dahil yung karapatan nyo po ay manggagaling doon sa karapatan naman po ng inyong nanay na supposedly kung buhay siya ay kalahati siya doon sa lupang iyon. So ibig sabihin kayo para magiging substitute doon sa karapatan po ng inyong nanay. Nagtataka rin nga po ako kung bakit kahit paano sana man lang pinapirma na lang kayo doon sa deed of sale para may conformity kayo para kung sino man yung mga maghahabol katulad ninyo ay masisecure ka agad at hindi na maghahabol pa. So but ang problema, nagkabentahan na, nagkabayaran na siguro po yan. Ang magiging katanungan nyo nga po ngayon ay pwede pa ba akong makakuha doon sa ibinayad na yan? Pwede po, kaya lamang medyo mahaba-haba pong proseso yan. Siguro po pinakamaganda sa kasalukuyan, kausapin nyo na lang po yung ama-amain nyo. Baka pwede mapakiusapan pa kasi sabihin nyo, pwede nyo ipabaliwala ang bentahan na yan. Pwede nyo sabihin na pwede nyo bigyan siya ng problema and therefore maibabalik at ibabalik pa niya yung binayad sa kanya. Mas lalong magkakahaba at lalawak ang problema. But yung po sa katanungan nyo, wala pong kaduda-duda, entitled po kayo at may karapatan doon sa pagbibenta ng lupang yan. Ayun, okay. At mamaya, Attorney G, andito ka pa naman, pwede pa sila magpadala ng kanilang mga questions patungkol pa rin sa legal, para maliwanagan sila dun sa kanilang mga problema. At bukas din po ang law center ni Kuya. At na yan, siyempre mga kasambahay, atin po munang babalikan ang aking po mga partner dyan po sa Huntahan, Tito Joe at Tita Beth. Prof. George, Hi. anong pinag-uusapan niyo dyan, Prof. George? Abay, siyempre mga kalupaan, Tito Joe, ang mga pinag-uusapan namin. At kayo naman, napag-usapan niyo na ba yung depensa nitong dating Pangulong Noynoy Aquino? Yan ang sunod namin na pag-uusapan, Prof. George, dahil ang tinuturo niya, si Peñas. Ang sabi naman ni General Peñas, I was only receiving orders from the suspended chief PNP at that time. Never tayo personal lang na personal mo ako doon diretso na dapat itong gawin mo. Tama si General Peñas diyan. Ang problema ang dinidiin ni Pinoy si Peñas, si Purisima tahimik siya. Silent siya kay Purisima. Ako, Tita Beth, Tito Joe, para sa akin, bakit kasi hindi na lang i-assume ang responsibility? Correct. Di ba? You are the president. You were the president at that time. Siyempre, lahat na nangyayari sa bansa, alam mo man yan o hindi. Di ba? Inutos mo man yan o hindi, ay cargo mo bilang Pangulo ng Ibig bansa. sabihin, Prof. George, dapat I am sorry siya. Yeah. Diba? I am sorry. Oo. Dapat kasi Dapat may gawin niya mga yun. ganon. At saka, yung sinasabi na bakit hindi naman daw kinakailangan o nagsabi naman daw na makipag-coordinate sa military. Pero tandaan natin kung talagang may instruction na gano'n, di sana sa meeting nila kasama sana yung Armed Forces Chief of Staff at that time. Yes. Problema kasi sinikreto si Mar Rojas nga naging ginawang, di ba? Kasali. Ginawa siyang Ay, saling kasama. pusa. Kasama, pero ngunit, hindi kasali. Ayo. Napakasakit nun, di ba? General Espina, ganun din. Walang alam. Ako ang suspetsa ko doon, Prof. George, dahil siyempre, alam mo, may relasyon din yung reward, di ba? Yung $5 million, di ba? Gusto kasing... Kanino nga kaya napunta yun? Correct. Hindi nga That is the mahanap-hanap kung question. saan sabi ni Pinoy daw hindi naman daw galing sa Pilipinas ang pera. But Even then though- again, when he was still president at that time, kayang-kaya niyang alamin. O nasaan yung $5 million, sino nakatanggap? Oo. Di ba? Imposible, hindi mo pwedeng tanungin yun. At saka yung participation nga ng US military o ng US Armed Forces. Yes. Talaga bang nagbigay lang sila ng intelligence? Nagbigay nga lang ba sila ng information? At first sabi ni Pinoy, hindi, dininay niya ulit yan. Oo. Walang kinalaman ng US. Although sinasabi ng ating Pangulong Duterte na yung chopper CIA. na ginamit doon, at number one, CIA operation yan. Number two, yung chopper na ginamit doon ay chopper yon hindi para magdala ng mga nasugatan o yung mga nabaril, kung hindi ang purpose talaga dyan, dalhin sana si Marwan matapos na ma-extract mula doon sa lugar ng Mama Sapano. Tama. Okay? Ayun. Puntahan natin sina Kuya Attorney G, Sige. Puntahan na po natin sina Kuya at Monica para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Pero mahirap sabihin kasing hindi ko alam kung nasan yung 5 5 million. million. Oo. Mahirap Kung pwede sabihin. man lang Hindi daw alam sana ni kuya, kung Pinoy. pwede man lang sana kuya na aminin ko na nasa akin aminin ko Tapos pamimigyan ko kayo. Hindi. Talaga? Ibig sabihin kahit na hindi naman yung sinasabi natin na nasa kanya It's not that. Hindi yun ang usapan. Nasa Hindi mo lang iyo siya napunta. or what. Pero
Ako kasi nagiging ganyan din ng nangyayari sa akin minsan eh. That's one of the reasons bakit sasabihin ko, hindi, kailangan alam ko yan kung nasaan. Kasi Ang ibig sabihin, kuya, at the end of the day, sasabihin sa'yo, bay, napakatanga mo naman. Bakit yeah. hindi mo alam? Hindi mo nalaman. But hindi mo inalam? Yan. Considering na that is part noong mga nandiyan dyan sa pinag-uusapan. And do you have the capacity na alamin? Yes. O wala ka bang kapasidad? Yes. Pwede bang maging privy sa'yo ang isang bagay at ipaglihim sa'yo na wala kang pwedeng gamiting power para puwersahin mo silang Malaman. ipaalam sa'yo? and he was president and commander-in-chief up to June 30 of 2016. Di ba? So he had a lot of time to determine that, kuya, para alamin, di ba, as president, sino ba yung tumanggap ng 5 billion? O kasi marami kagaya, halimbawa, dito sa atin, marami mga palpak halimbawa na ganito, ganon. Mahirap mo sabihin na, mahirap mo i-disown basta-basta. Yes. Although, talagang there are times na hindi mo alam. Because people from down below are keeping it secret to you. Parang ayaw mapagalitan. Ayaw mapagalitan na nasa ibaba, itatago nila. May cordon, Diba? sanitaire. So, ang problema, pag hindi na na-contain sa ibaba, sasabog sa mukha mo. Kung Diba? kailan malaki na yung problema, tsaka mo palang malalaman. Exactly. So, mabuti kung talagang nagawan mo ng paraan. Tama. Nagawan mo Na-resolve. ng... Pero yun, dun pumapasok kung minsan. Pero hindi mo na pwedeng isasabihin basta, ay hindi, wala akong ano dyan. Pakialam ko sa inyo, wala ako. Hindi pwede yan. Manghugas ng kamay, kuya. You're the captain of the ship. So, you sink with your ship. Ganun lang. Kaya nga sinasabi ko palagi din dito sa atin huwag niyong pabayaan na mapalubog ninyo ang barko nang hindi alam ng kapitan. Correct. Diba? So, Wala nang magagawa si Kapitan. diba? Ang problema, teka, bakit may butas ba? Wala ho. Ay, sir, wala ang butas. Tao, everything's okay. Everything's under Wala. control. Oo. Yung pala kalahati na nung barko yung nakalubog. Hindi, that's why you also have to go around. Yun nga ang nagiging problema. Pagka umikot ka, nakita mo, why in the world the boat is sinking? Diba? Group yourselves into 4. Kuya, mabigat lang, kuya, yung crew. Mabigat. Tumaba lahat ng mga tauhan natin. Hindi. Panan pa rin. ang point dyan, Manong Joe, is kagaya nun, yung commander-in-chief ka. Hindi pwedeng hindi susunod sa'yo yung nasa Armed Forces of the Philippines. So, kung hindi sumunod sa'yo, dahil inutos mo yung ganito, hindi nila sinunod, True. ay dapat managutan sila. So, it's either may gumulong at may matanggal at merong Correct. magbayad dun sa kanilang mga pananagutan. Kasi, kagaya sabi sa akin, halimbawa, pasensya na po kuya. Alam mo, matagal ko na kayo pinagpapasensyahan. Pero hindi naman pwedeng puro pasensya tayo. Kasi hindi pwedeng sabihin mo halimbawa doon sa pinagkakautangan mo, pasensya na ho kayo, wala akong pambayad. O doon sa halimbawang isang nagawa ng atraso na ay pasensya na ho kayo. Wala, hindi ko ho alam yan. Oo. Hindi pwede yun Hindi pwede puro Di pasensya. sana wala ng mga polis kung puro pasensyahan na lang. Tsaka hindi, paano mangyayari ngayon doon sa commander-in-chief ka na hindi ka pala sinunod? May in-order ka pala, hindi ginawa. Anong nangyari ngayon doon sa Buti mga na lang, hindi gumawa? Si Purisima nag-advise lang, hindi siya nag-order. Kuya. Kaya wala Advisor siyang lang pananagutan siya. Kuya, hindi pa tapos Hindi pa tapos. Hindi, maraming problem. Although of course, I also feel the former president dahil mabigat yung Yes. naging situation din dyan. Because right after that Mama Sapano incident, I was able to talk to him personally. Kaya medyo talagang mabigat at masalimuot. Kaya lang ngayon, kagaya niyan, si General Napeñas will sound like nagsasour graping siya. Dahil dapat sana sinabi mo na yan noon pa. Tama. Nasa investigasyon ka ng Senado. Senate. But di mo rin masisisi sa kabilang banda. How can I just simply do that? President. The president is watching me. Parang gano'n, di ba? Pwede rin siyang pag-initan. Tsaka hindi, maraming dapat na itinitake din tayo into consideration. Like yung pagiging tao ng isang tao, di ba? Na under duress or whatever. Maraming Tsaka kuya, tingnan din natin also from the point of view na may mga relasyon ito lahat sa mga nangyayari din ngayon.
Well, Yung mga, alam mo na, may mga things are moving, di ba, beneath the surface of the earth, di ba? Underwater. ang isang- May mga nangyayari ngayon, kuya, na medyo related ito, parang ika nga, warning, di ba? Pero Alam isang ko, ironic, Tito John, Tita Mita, at saka Kuya Monica, yung mismong araw kasi, nung pag-commemorate natin doon sa Mama sa Pano, yun yung eksaktong araw ng birthday Yes. ng nanay. Hindi niya pinuntahan yun. Oo, Eh, kasi yung birthday. ang sasagot naman nila doon, kasi meron din naman siyang pinuntahan. May nangyari din sa Zamboanga. Kunyari lang yun. Siyempre, inuna ko yun. Pero Inuna ibig ko ko yung sabihin, tambayan. sa mga susunod na taon na lagi nating maaalala ang Oo, Mama yung sa Pano, birthday. yung birthday. Nakadikit. So, laging nakadikit yun, laging ipapakilala yung imahe ng mga kabaong na dinadala magmula doon sa Maguindanao, pagkatapos idilapag dyan sa Villamor, talaga namang halos lumuluha ang sambayanan na dapat ay masaya sapagkat araw nga ng kapanganakan ni dating Pangulong Cory Aquino. that's bitter, but we have to move on. Diba? Kaya kasi kung hindi tayo makaka-move on, ay wala mangyayari Hindi tayo sa atin. mag-grow. Hindi tayo mag-grow. Mangyayari. Hindi, kasi dapat gawin na natin kung ano yung dapat na magawa. Kahit na, alam mo, there are things na hindi mo basta pwedeng pabayaan at sabing water under the bridge. But you have to take actions doon sa mga naging pangyayari para wag na ito maulit. Yan naman, diba? kuya, yung justice, Oo. na ikang yun ang panawagan pa rin ng pamilya ng mga namatay. Oo, They are dahil- still seeking justice. Kailangan gumulong ang Dapat may closure. Dapat gumulong. wheels of justice. Yan, na ngayon yata ang wheels of justice medyo... Justice on wheels na, kuya. Ah? Justice on wheels. Oo Wheels nga, of hindi. Yung justice on wheels nga, yung gumulong yata ngayon. Mukhang Gumulong naman. mukhang hindi na ata masyado ngayon nadidinig ko yung justice on wheels. Nang nag-retire na, kuya, si Chief Justice Puno, mukhang bali na... Kasi ano yun, nawala ano? na ng Brainchild steam. yan. Brainchild ni CJ Puno yun eh. Oh well, it's not coffee if it's not Daniels. So, maganda umaga sa inyo Matcha. lahat. Morning! Tuloy-tuloy po tayo sa Good Morning Kuya, January 27, 2017 at ang oras 6:52 ng umaga sa buong kapuluan. At balikan po natin si Angel na nasa The Yard. Diyan po yan sa Xavierville, dito po sa Quezon City. Angel! Hi! Good morning sa inyo dyan. Good morning, Kuya. Good morning, Attorney G. Good morning sa ating mga kasambahay, sa lahat po mga nanonood sa kanilang telebisyon. And of course, sa ating mga kasama dyan sa bahay ni Kuya. Yes, it's Friday today. At nandito pa rin mga po ako live na live dito po sa isa sa mga dinarayong food parks dito sa Quezon City, ang The Yard. At tulad ng aking nabanggit kanina, kung mahilig kayo mag-food trip, talagang magkakasundo tayo dyan sa mga bagay na yan dahil ako talagang masarap kumain. At tulad ng aking pinramis kanina, tayo po ay magpo-food trip dito nga sa The Yard. But before anything else, papakilala ko muna sa inyo para matulungan tayo ma-identify itong mga pagkain. Tulad ng nakikita nyo ngayon, nasa harapan natin, napakarami. Hindi na ako magkanda o gaga kung ano ang aking unahin. But first, tulad ng aking sinabi, papakilala ko muna sa inyo ang aking kasama dito. Siya po ay ang Secretariat Officer in Charge ng The Yard na si Miss Maria Cecilia Manuel. Good morning! Ayan, good morning at welcome po sa ating segment dito sa Good Morning Kuya. At of course, ito na ang pinakakaantay namin, no? So bago namin tanong kung ano ba talaga yung The Yard dito, titikman muna natin yung food, no? Ano ba yung mga ino-offer ng The Yard? Ito, tulad ng aking nabanggit mga kasangbahay, ito nga mga pagkain na nakikita nyo sa aking harapan ay ilan lamang sa mga pagkain na ino-offer dito sa loob ng food park. So unahin natin to, Ma'am Cecilia. Toki tempura, unlimited tempura po siya. Ito, ano to? Crazy tempura. Crazy tempura. Wow! Titikman ko siya. Siyempre, tapos ikukwento ko na lang sa mga kasama natin kung anong lasa. Harap. Harap. Ito ay from Tokyo Tempura. Yes. And then this one, ito aga-aga steak. Ang sarap. And then, We have Friday po. Friday, French fries. syempre, it's Friday today. Hindi mawawala ang French fries, di ba? Ang Friday, ang French fries mula sa Friday. At tapos, We have a nachos po from El Chapos. And it's chichuritos po. ito yung nachos from El Chapo, and then chorizo. Chichuritos po. And ito, di ba? Yes. Ito ay mula sa, Deep in dough po, donut. tapos ito,
Bagneto po. Tulad ng aking nabanggit sa inyo kanina, ang The Yard po, syempre ngunguya muna ako. Diba? Ang The Yard po ay nag-feature sila ng mga dishes from all over the world, diba? From Asia, Europe, and America. And of course, hindi mawawala ang ating Filipino food. At ito na nga, isa sa mga Filipino food na hinahain dito ay yung bagnet, mula sa bagneto. Yes. Diba? Mamaya titikman natin yan. But before anything else, ay ito din, oh. Kita ko to, tusok-tusok. Anong Yeah. tawag dito? Hong Kong foodie po yan galing. May isaw. Masarap Wow. yan. And of course, ito yung ramen. Yes po, black plate naman po siya. Ramen. And then this one, Sushi burrito po. sushi burrito. Yes. Wow, ang laki niya. Sige. So mamaya, titikman pa natin yung mga pagkain na yan. But ano po, ma'am, dito kalapit ka dito, ma'am Cecilia. Kailan po ba nagsimula ang The Yard? Nag-start po ang The Yard nung June 18, 2016 po. Tapos, kayo ay may ilang branch na. Meron na po kaming 2 branch. Nasaan yung isa? Yung isa po, nasa Pasig po siya. Ang pangalan naman po nung The Yard na yun is Underground. Underground. Okay. Tapos syempre, ano naman po yung kakaiba dito sa The Yard? Kung i-compare po natin sa ibang mga food park. Yes po, yung The Yard po kasi is industrial po yung concept niya. So, ang mga stall po namin dito ay mga container van, hindi siya concrete. Tapos, napaka-unique na mga pagkain namin dito. Meron kaming 35 stalls, so maraming pagpipilian na mas malaki kaysa sa ibang food park. At of course, napansin ko din, centralized yung inyong drinking station. Kung saan, dito, mga kasangbahay, meron silang isang corner lamang kung saan dyan kayo pwedeng bumili lamang ng inyong mga drinks. Iba't ibang klaseng drinks, di ba? From the simplest form of drinks hanggang sa very complicated. Ito nakita natin, di ba? May iced tea, tapos doon may mga milkshake and other kinds of drinks. O, di ba? Tapos ano po, anong oras po ba yung operation hours ng The Yard? Operation po namin is 4 p.m. to 12 midnight po. 4 p.m. to 12 midnight. And of course, meron po ba ditong entrance fee? Wala po. Wala Libre naman, po. libre. Yes. Okay, why don't you invite our televiewers na pumunta dito sa ating napakagandang food park? Imbitahan po namin lahat ng mga kasambahay o mga kaibigan natin dyan na dayuhin niyo po ang The Yard dahil sobrang napakasarap ng mga pagkain dito at very unique na dito niyo lang po makikita sa The Yard. Siyempre, ang sarap naman ng food dito. Pwede ba uminom muna dito bago ako magsalita? Ang sarap kasi. Okay. Siyempre, papasamat muna tayo sa management ng The Yard, di ba? Sila po ay binubuo ni Miss Hazel Fariñas, Mr. Brian Fariñas, Miss Colleen Ipapo, Mr. Julius Ipapo, and Miss Ann Barbara Soriano. At sa lahat po ng participants dito sa The Yard. Pero tanong ko din bago tayo magtapos, paano ba kayo pumipili ng inyong concessionaires? Nag-ano po kami, naglalagay po kami sa mga Facebook, tapos naglalagay kami ng mga poster, tapos may mga contact number yon. So, kung gusto po nilang maging part ng The Yard, yun lang po ang contact na rin para makasali sila sa The Yard. As you can see naman kasi mga kasangbahay and mga kasama natin dyan sa studio, itong mga pagkain na to ay iba-iba, no? They make it a point dito sa The Yard na hindi magkakaparehas yung stalls nila, yung mga food stalls, no? Para talaga naman magkakaroon ng maraming options yung mga pupunta dito, yung mga mag-food trip dito sa The Yard. Diba? Ayan mga kasambahay, I'm sure kayo ay natatakam na dito sa aking mga pagkain na nasa harapan at samahan niyo po akong mag-food trip dito at sabay-sabay tayo mag-food coma. Don't forget po to drop by here sa The Yard, dito po sa Saverville, Quezon City. Ayan, maraming salamat po sa inyo. For the meantime, balik muna sa inyo dyan sa studio. Ayan, nako, Angel. Bakit naman nagkikwentuhan kami ni Kuya Angel, ha? Angel, pasalubungan mo kami ng pagkain na yan. Kung may matitira. Sa dami na yan? Sa dami na yan, walang matitira? Parang... Hindi, bibigyan kita sa set aside. Kasi syempre, yung mga kasama natin dito sila, Ivy, si Kuya Alex, si Direk Renny, di ba? Lahat yan bibigyan natin dito. And of course, magsiset aside ako. Ano ba gusto mo, Kuya, tsaka Attorney G? Oo nga, din. Ay, dyan pala kayo. Tempura. Tempura. Diet ako, diet. Pero Angel, Tempura. pakita naman kay ma'am. Baka naman medyo mahal-mahal ng konti ang mga ulam dyan, mga pagkain. Pag estudyante ba? Oo. Ay, hindi. Magkano ba mga how much nag-range yung mga prices ng food dito, ma'am?
Sobrang affordable naman po talaga. Like, Toki Tempura is unlimited Toki Tempura. Ang price na lang po is 199. So mga ano po yan, Attorney G, mga around 150 to 200 yung per dish. At tapos, di naman din kayo mabibitin kasi isang serving lang nito pwede na mag-share. Kayo, ako hindi ako mag-share dito. Parking. Oy, gawa, sharing is caring. Tapos ayaw mo mag-share? Ayan. Angel, maraming salamat ha. Diba? Dami-dami. Thank you very much. Thank At you, mag-ingat ka Atty. dyan. Gia. Dahan-dahan sa pagkain, ha? Kabilauan ka, ha? Oh. Yan po si Angel mula po sa The Yard sa Mag-ingat Xavierville, kang Quezon City. ma-impacho. Oh. Nakita mo naman, oh? Oo. Napansin mo ba? Anong gusto mo, Monica? Hello, Ako gusto ko yung isa. May loading station. Loading station nga Ikaw, po ano yan. gusto mo? Sandali, pipili na ako. Gusto ko yung Pili ito. ka. Ito Yan, yan, yung sa yan. akin. Ito sa Ha? akin. Loading, Talagang gusto mo, iPhone 7, ha? iPhone 7. loading station nga. Oh. Isang Apple 7. Blackberry pa. Ha? Apple Samsung din. iPhone 6S. 7 din. 7 Plus. Ito. iPhone 7. 7. Samsung Note 7. May Blackberry pa. Kasi suno. May nag-Blackberry pa pala ngayon. Alam mo magkano na walang pera sa Sa kanila dyan? Samsung? Gano? Bilyong dolyar. Parang ang dinig ko kuya, 3 billion. 3 billion US dollars. Ranging that, actually ngayon, sinasabi nila halos umaabot na ng 5. Oh, yung because of the recall. Tsaka hindi, doon sa naging setback sa kanila. Imagine na pati sa mga, pagpunta mo ng airport, pag mag-check-in Oo ka, nakalagay doon sa crawlers nila, we are not allowing the Note The use 7, of ganyan. Isusurrender mo, hindi nila papayagan. Ano yun, kuya? Sa Lilipad US, ka? nakaganon. Wala ka ng telepono. Yung telepono mo, hindi mo na maiuwi sa... Hindi mo pwedeng sakay sa aeroplano. In fact, pati yung mga stewardess, sinasabi nila, ina-announce nila. You Di ba na lang ay tatago mo? Pag tinago mo at sumabog yun sa loob, nako, ikaw ang may kasalanan. napakahirap din. Kaya yung quality control talaga. Tsaka inamin na ng Samsung Yes. na talagang may problema yung kanilang baterya. Oo, medyo mabigat. At siyempre mga kasambahay, para po sa ating Manibela, alamin natin ang kakaibang diskarte o first aid kung bigla magkaroon ng leak ang fuel line ng inyong sasakyan. Paano ba ang inyong gagawin? Tingnan niyo po itong Manibela. Pag may leak po ito, gawa ng luma na, mahigop po ng carburetor is hangin lang po, kaya hindi po siya handa. Hinto po ang makina, walang supply sa carburetor, kaya obligado po, wala pong leak ang fuel line. Ang gagawin po natin, puputulin lang po yung dulo, tapos isasaksak po ulit natin linya. Ngayon, ang isang remedyo, pag may clean up po ang hose ninyo, pansamantala, pwede nyo gamitin yung ballpen nyo. Kunin lang po natin yung housing sa labas. Tapos, tatanggalin natin yung fuel hose line. Lalagyan natin sa sapakitan. Ganito po yan. So, lalagyan natin. Mas maganda po pag yung masikip para talagang hindi mag-leak ng hangin. Secure niya lang po na hindi siya matatanggal. Hanggang sa makarating kayo sa gasoline station o sa auto shop. Yung mga tinuturo natin dito sa Manibela dahil sapagkat alam nyo, lalo-lalo na kapag kayo nasa kalsada na, hindi po Ikaw ba nagdadrive ka pa ba ngayon? Hindi kuya eh. Pero kinakailangan, marunong ka rin sa mga ganyan, lalo-lalo na kapag kayo nagkaroon ng immediate o yung problema. Emergency. Emergency. Alam mo Kinakailangan gano'n. alam mo rin dahil napakinggan o napanood mo sa Manibela dito sa Good Morning Kuya. Pero ako meron ako isang payo sa iyo.
may driver ka. Sa likod ka nakaupo madalas. Diba? So, minsan, driver mo papark yan sa papark yan sa gasoline station. Correct. Magkakarga ng Gasolina. Magkakarga ng gasolina. Minsan, trabaho natin, pag pumark na ganyan, bumababa tayo. Kasi, halimbawa, najijingle ka. Punta ka ng... Siyempre, sa mga gasoline station, di ba? Alam mo kasi may na-experience na ganyan. Kilala mo si Atty. Danicon. Ang presidente ng University of the Philippines. University of the Philippines. Paradang ganyan yung driver niya. Parada. CR siya. Baba siya ng auto. Sarado niya yung pinto. Baba siya ng auto. Pagbalik niya, wala na yung auto niya. Bakit naman? Hindi pala namalayan ng driver niya na bumaba siya. Tatawag siya. Saan ka nagpunta? Doon lang nalaman ng driver niya. Bumaba pala siya. Merong gano'n minsan. Oo, hindi nakapansin. Nakababa yung hindi niya nalaman. Gano'n, mga tipong. Kaya pagka gano'n, magpapalam ka sa driver mo. Sasabihin mo, boss! Bababa lang ako sandali ha. Share lang ako, huwag mo ko iiwan ha. It happened. Kaya warning sa'yo yan pagka nakaupo ka lalo na pagka medyo sleepy yung driver mo. At saka kuya, kapag ka rin siyempre kahit sa mga gasoline station, mapapagasolina ka, tatandaan din natin, kapag bababa ka guys, siguraduhin kung talagang wala kang kasama na ilaki yung pinto. Yes. And Kasi alam niyo turn naman. off the engine habang nagkakarga. Alam mo ba, nakita mo yung isang beses, merong nagliyab. Yung dahil nagkakarga siya ng gasolina, hindi niya pinatay yung engine, biglang nagsiklab. Kaya tapos yung mga cellphones, may transmission yan ng Ingat lang kayo. Ayan. Kaya mag-iingat po mga kasambay at lagi kayong tututok dito sa Manibela sa Good Morning Kuya. At siyempre, dahil nga medyo ngayon Biyernes ng umaga, alamin muna natin ano ba ang aming lulutuin para sa ating What's for Breakfast. Sure, natakam ka doon sa ipinakita sa atin ni Angel na mga pagkain sa the yard, di ba? Pero di tayo papatalo. Oo, di tayo papatalo. Parang fiesta rin dito sa ating... Sabihin, makikipagpatabangan kayo kay Angel? Ha? Aber, sige nga. May pambato kami si Kikay. Oo, si Kikay. Tigilan mo ako, nananahimik ako dito ha. Hindi, Kikay, ibig ko sabihin, ikaw kasi ang pinaka maganang kumain sa amin. Masarap kang kumain. Sige, Ibig ko fine. sabihin. Sino ang pinakamalapit sa inyo kay Kikay? Ako. Kumain. Wala akong sinabing ha? Aminado naman ako yung maganda ako kumain. Wala akong sinabing Ate sa aminado ako. Kumain. Di ba Kika? Kumain. Gutom na yan. Dumating na siya sa kanyang point na sa puntong ito ng programa natin. Pag ganito, iba na ang kanyang nararamdaman. Iba na mood ko ngayon. Iba ang mood na. Gutom na eh. At least si Talia kasi malakas pa ang metabolism. Bata pa kasi. Di ba, Lilia, nag-workout na ako. Sasali ako sa Miss U. Abangan mo yan. Miss University? Mag-aaral ka ulit? Miss University. Ito na. What's up? Kuya, pakilala ko si Chef Loida. Siya ang Hi, nag-prepare Chef ng Loida. ating breakfast. Good morning. Okay, welcome back. Salamat. Thank you. Tignan natin to, bakit ganito, nasa sili. Parang paborito to ni Monica. Yung Ay, gulay. itlog ba yan? Yung nasa loob? Yung itlog gulay. Yes. May paborito ko yan. Egg Benedict. Egg Benedict. Mamaya, Nilagyan natin sa chef. Pero chef, ano yung ipiprepare mo dun sa mga... Well, lahat yung prepare niya, pero ide-demo mo ngayong umaga. Oh, yes. Yung chicken, chicken salpika with pili nuts fresh from Bicol. Wow, sarap. Okay. Ano ba yung mga ingredients natin, Chef Loida? Ang mga ingredients natin for chicken salpika with pili nuts is chicken thigh, tapos i-chop lang natin into pieces. Garlic, divided into 2. Yung bilog-bilog lang siya. And then 1/2 pili nuts, tapos i-chop din natin 3 tablespoon oyster sauce. And then Worcestershire sauce, 2 tablespoon. 1 tablespoon liquid seasoning, 1/4 cup water as needed. And then 3 tablespoon olive oil, 2 tablespoon butter, 1 tablespoon cooking oil,
bell pepper, salt and pepper to taste, and then yung for garnishing natin yung spring onions and then yung garlic dry natin. Alright, simulan na natin. Paano ba natin ginawa itong chicken salpicao? Super simple lang. Kailangan lang natin ng pan, and then kailangan muna nating i-mix yung pang-marinade natin sa isang bowl. Ano yan yung soy sauce, tapos liquid seasoning, oyster sauce, salt and pepper, and then yung garlic. Buong garlic. Yung buong garlic. Tapos yung Worcestershire natin. And then saka natin ilalagay yung chicken. Mamarinate natin siya for 1 hour. Mas maganda siya kung overnight para mas i-absorb niya yung lasa. Sarap Ah, Yes. Ayan. Salt and pepper. Salt and pepper. And Ayan. then, after nating i-marinate, isusutay lang natin siya. So, yung oil, lalagyan natin sa pan, and then lalagyan natin ng butter, and then garlic. Garlic ulit. Garlic. And then, yung ano natin, yung chili natin, and then bell pepper. And then, after nun, lagyan natin ng seasoning. And then, tas i-remove natin yung sili natin, and then ilalagay na natin yung salpicao natin. And then, hayaan lang natin siyang lumambot. Pag malambot na siya, saka natin ilalagay yung sinotay natin kanina na bell pepper. Ganun lang. Madali lang simple pala lang, siya, yes. And then garnishing na. And then i-add lang natin yung natira nating sauce na galing sa marinade. And then eto na siya. Wow! Ayun, ang ating chicken salpicao with Chicken salpicao. Pilinas. Sarap na. Ano pa? Ano pa ang hinanda natin, chef? Meron tayong shiitake soup at saka egg benedict. Yummy! Ayos Egg Benedict. Egg Benedict. Parang Benedict Galasan lang ang dating. Yan, ang itlog ni Benedict Galasan. Egg Benedict. Ayos. Paano ba yan? Lutuin? Hindi na kuya. Okay na siya. Okay na siya. Luto na yan. And then meron tayong bread. Bread. Ayun. Alam mo, sarap niyang bread na yan. Oo, pagka sinamahan mo ng Old Amsterdam cheese. Ay, wow. Nasaan yung 2 years old. Nasaan Mga yung cheese? Ang sarap niyan, no? O kaya smoke. Oo. Saan ka ba makakontakt, chef? Through my page, Loida's Kitchen Haven, home tutorial. And then through my FB account, Loida, IG account at Chef Loida, Twitter at Loida Ascuna. And yun, and my number is 0905-338-2919 sa mga gusto pong magpa-cater at sa mga gusto mag-order. Ayun. Baka may gustong batiin si Oo chef, nga. diba? Yes. Hello sa family ko, sa anak ko. Hi Gab and B. Sa mga friends ko, hi Diva, Chef Diva, Mundia family, at saka sa lahat ng mga taga Pulilio, Quezon, Barangay Tamulea. Hello there, Ati Dina, Soriano family, Laines family, Asaula family, sa lahat ng nanonood, at saka to my PCS family, BOD and members. Hello there. And good morning! Good morning! Thank you, chef! Thank you, chef! Excited na kaming kainan ng Yolanda. Thank you! Thank you. Kikay! Yes, thank you Monica and Talia. Ito naman Attorney G, ano? Nangihina na. Nangihina na ako. Wala na akong energy, pero syempre, para magkaroon ako ng energy, ano, dahil kakain na tayo. Naku, paniguradong magiging good vibes na tayo. Magkakaroon na tayo ng good vibes, Attorney G. Kaya ito ang ating Something Good! O ito mga kasangbahaya, hindi talaga ako manghihinahan na bigyan kayo ng mga balitan. Talaga namang makaka-good mood, makakapagbigay ng good mood sa inyo. Dahil ito ang kwento ng matapat na taxi driver na hinangaan dahil sa kanyang kabutihan. Ito nga ayon sa Facebook post ni Ace Estrada na iwanan ng kanyang kaibigang Australian citizen na si Trent Shields ang kanyang bag na may nilalamang laptop, passport at pera
sa loob ng taxi na minamaneho nitong si Manong Reggie Cabanatuan ng Baguio City. At patungo na sana tong si Ace tsaka si Trent sa pinakamalapit na police station para i-report ang insidente at hindi nila parehong inaasahan na babalikan sila nitong si Manong Reggie upang isaole ang kanyang naiwang kagamitan. At syempre, Attorney G, dahil dito ay napabilib sina Ace at Trent, pati na rin yung ating mga netizens sa kabutihang ipinamalas ni Manong Reggie dahil siya ay may ginawang something good. Ayan ang mga kasangbahay, i-like and share nyo na po ang Kikay Cares on Facebook. At syempre, ito na, kakain ako. Pero wait, gusto natin muna magpasalamat kay Attorney G. Yes! Diba? Po natin lawyer. Sasabihin ko na sana, maraming salamat sa Attorney G. Dito ng isang linggo. Dalawa. Diba? Dalawang linggo. Dalawang linggo. Pero mamimiss ka dalawang linggo pa na namin. ikaw dito. Kaya maganda, papalitan ko na. Si Direk. Thank you, Attorney G. Yes! Thank you. Anytime. Kinakailangan siyempre may Anytime kasama. daw, Alam mo naman, kinakailangan may kasama pa rin yung aking mga partner sa kabila. Mahirap nang dadalawa sila. At mahirap na mag-isa ka lang maghuntahan. Ayoko, mahirap yan. Pag mag-isa ka lang maghuntahan, di ba, absent ang isa doon, naku baka naman iba na ang... Kausap niya yung pader. Kausap niya ang sarili niya. Oo. Tito Joe, Tita Beth. Kay Santa Isabel Hi, Attorney included. G and sa inyong lahat. Prof. George, masarap Chicken ba ang salpicao. masarap ba ang pagkain? Ang galing ng chef namin dito kaya pumunta ka ulit dito, Tito Joe, Tita Beth mamaya ha. Oo, si Tita Beth kasi nahihiya niya. Kunyari, nahihiya siya. Hindi, alam mo naman pagka Friday na ganito mga kasambahay, kayo din, pag Friday na ganito, you are expecting na itong Sabado at Linggo, syempre, mag-energize kumbaga sa battery, magre-recharge. Correct, magpapahinga. Magpapahinga. Oo, ikaw lalo. Ay, Singilin mo si Kuya. pasalubong naman ang Hilingan katapat ko nga niyan. ng pasalubong. Wala Correct. At Tita Beth, Tito Joe, huwag natin kalilimutan mamaya. At siyempre bukas, Chinese New Year. Yes. Oo. Malapit na, Prof. George. Year of the Rooster. Ay, naku. Oo, siyempre sa mga kapatid Holiday natin. sa ngayon? Sa Quiapo, Santa Cruz at Binondo. Oo. Oo. Pero sa Monday, hindi holiday Sige, Tita Maraming Beth, Tito umaasa. Joe. George. Banter pa daw. Banter pa daw? Oo. Aba. Ano ba pagkain nyo dyan maliban sa chicken salpicao? Meron siyang nilagay dito sa Eggs Benedict. Eggs Benedict daw to eh. Kasama yung red and green bell Ang pepper. kasunod pala daw niya, sabi ni Kuya, Eggs Benedict Galasan. Galasan. Eggs ni Trade Benedict. rescuer. Ibig sabihin, pag Eggs Benedict, di ba ano yan yung... Sige na, baka madulas ka pa dito. Sinister. Sige na. Sige, thank you Pansamantala po muna kami magpapaalam sa huntahan. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Puntahan na po natin sina Kuya at Monica para sa ikatlong paghataw ng mga balita sa Good Morning, Kuya. Pero may papalabas na akong memo starting Monday. Ano yun? Ano yung memong yan? Si Attorney George ay dyan na sa GMK. Good Morning, Kuya! Yay! Tapos ikaw naman kuya. Nakaupo ako dun Tapos kuya, ikaw naman dito sa amin sa huntahan. Hindi, kasama pa rin naman kami lagi sa huntahan Kasama naman si Attorney George dyan sa huntahan nyo di ba? Tsaka hindi para wala kayong karapatan Mag-absent. na kasi magiging hindi na huntahan di ba? Para kailangan laging dalawa kayo dyan na meron. Grabe ka, Kuya. At least two, kuya. Pero at least two. magtatatlo. Hindi na kami makahinga sa sipon. Ha? Hindi, alam mo. Ay, hindi ko alam bakit Hindi, kailangan. kasi naman, ang gagawin nyo kasi, ang sipon isinisinga. Sinisinga naman Sabi ng lola ko Hindi siya sinasaing ha. Sabi ng lola ko yan, anak, apo, kahit tayo mahirap, yan ang huwag mong gagawin, kumain ng sipon. Diba? Magrarally ako sa harap ng UNTV pag nagbaba ka ng memo. Alam mo, open naman tayo sa pagrarally. Huwag ka, makakaasa kang hindi ka dadalihin ng ating bumbero. Kahit na meron tayong Mayroong sariling yung fire truck. Oo. Hindi niyo ako tutubigin. Hindi ka namin tutubigin. Sige. Oo. Gagawa na ako ng Welcome. placard. Susunugin ka lang. Welcome yan. ha? Hindi. Mag-rally ka araw-araw kung Talaga? gusto mo. Oh, para may balita kami, di ba? Hindi ako makapapayag niyan. Alam mo, hindi naman lahat ng Ayoko na subukan. hindi naman lahat ng kailangang gawin ay dapat pinapayagan, di ba?
Bahala Kagaya ka, mo, kuya. may ginagawa ka din na hindi ka naman pinapayagan. Tara naman tayo eh. Pero nangyayari, di ba? Pengi na lang pasalubong, kuya. Tsaka huwag kaya. mong kukunin sa amin si Attorney Ay, George. nako, mangingi ka kay Mami ng pasalubong. Si Oo Mami nga. ang... ako kasi Bakit binawal wala ko na. sa Instagram si Tita Beth? Binawal ko na pasalubong eh. Bakit naman, kuya? Hindi kasi napakahirap mag-isip sa lahat ng pasalubungan ng mga tao. Di wag mo bigyan lahat, kuya. Hindi, yung wala ka nang maisip. Bro, Attorney George, paano mo pasasalubungan? Uy, naka-ano yan? Ito yung damit niya. Oh, di ba? Devil Wears Prada. Oh, di ba? Sinilip ko talaga. Uy, Demonyo Devil lang yan. Wears no? Prada. Hindi. May Prada dito. Siya yung devil. Kaya nga, demonyo lang eh. Kala ko Prada ng mga bingi. Di ba? Big time laging damit niya. Paano pa ba naman paano mo pang re-regaluhan yung isang... Kuya, tumatanggap Nakita mo ng- yung sinturon ni Attorney George? Patingin. Her Ayan. bench. Yan. Di ba may her bench? Hindi. Iba yan. Nakita ko na yan. Tatak na yan eh. Oo. May letter H ba? Letter H ba yan? Hindi. Ano ba yan? Hindi. Hindi ko Nakita ko yan eh. Nakapost dyan Hindi sa ko ano eh. nakita yung belt Yan, niya. pakita mo yung belt. Yung Ferragamo. buckle. Ayan. Perigamo. Ayun. Di ba? Oh. Yung sa akin, kuya, Ferragamo. Ferris wheel. Oo, di ba? Ako Belt lang Ako, daw. ako, Sumisigaw si Derek Lito. ang suot ko, hismes. Ano, kuya? Hismes. Hermes. Kismes. Hermain. Her bench. Hermain. Di ba? Hismes. Kasi kayo, hair. Pero Ako, ano yun? It's the thought that counts. sa bagay, totoo yan. Iba. Totoo So, yan. thought Pakilabas bigyan nga, ko siya ng pakilabas thoughts, nga kuya. yung isang dosen ng choknat dyan at Meron ako. May chocolate ako sa bag ko. Yummy. hanggang ngayon, nagcho-choknat kayo. Bagay. Di ba Sige. dati, kuya, nung bata pa ako, meron yung robot pa yung ano? Belekoy. Chocobot ba yun? Belekoy, meron. Oo, Belekoy. Ano naman yung bede? Di ba, sige, tignan natin. Attorney George, ha? Kuya. Oo. Ay, kuya, please. Tama yan. Sa Monday, Ano, please, ulit? parang may apila kang kagad yan. Utang na loob. Hanggang sa Lunes, Attorney George, ha? Uy, kuya, utang Ha? na loob. Huwag kang... Babalik na si Kong Erin, hindi nyo na kailangan ng lawyer. Hindi naman kailangan lawyer lang eh. Hindi naman, Attorney George is Attorney George. Ikaw na lang daw pumasok doon. Alam mo, the mere presence of the Attorney Pogi. Di ba? Ang dami kasing nag-ano sa akin lagi. Bakit ba hindi nyo ipaipirmi si Attorney George dyan sa GMK? Hindi ho pwede kasi may huntahan ho siya. Oh, hindi. Pwede naman daw makipaghuntahan yan. Kahit na, dahil palimbawa, nag-news na ganito. pwede nang pumunta dyan. Pwedeng lumaraga. Pwedeng magragay. Pwede naman siya Huwag ka maglagay. papayag. Hindi kasi At totoo exercise. nga, nire-request siya sa Wish eh. Aba! Wish siya pa ng star. Tatlo na kuya yan, ha? FM. Nakita mo, di ba? Oh. Baka hindi na mag-abogado yan. Ganyan kalupit Mag-artista na yan. lang yan. Bakit ang hindi, Attorney George, di ba? Oo, may following yan. Oo, kung si Danny DeVito nga 3 eh. Sumikat. o'clock. Kuya. Alas 12 12, o'clock to 3 stress. o'clock. Bakante yun. Ano? Yung 12 midnight at up to 3 o'clock in the morning, bakante yun. Ganun ba? Oo, ba? No worries. At may bubuksan tayong isang panibagong stasyon. Oo. Noted daw yan. Hindi na matutulog si Prof. George, kuya. Hindi, sanay naman yan eh. Sanay naman yan. Nasanay na. Tulog. Sanay na. Paagang, tulog Sanay manok na. na lang. Pagka umiidad, ganyan talaga. Salamat sa inyong tatlo. Thanks, Diyan happy sa weekend. Untahan, Attorney Happy George, Manong Jo, at saka si Aling Beth Thank you, kuya. Santiago. La 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 la